Hinamak na manugang. Kabanata 283. Natuon agad ang mga mata ng karamihan sa isang binatang nakatayo sa dulo ng linya. Alex Dixon. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Elder Ho. Hindi niya inaasahan na ito ang maalamat na basurang ito. Hindi kaya nagkamali siya ng panghuhusga sa kanya. Napahiyaw din ang karamihan sa gulat, na puno ng matinding gulat ang kanilang mga mata. Paano kaya siya? Isang basura na wala man lang upuan. Hindi ba ang numero 1 eksperto sa Nangguang Cheng Jin? Saan siya nanggaling? Sa entablado, si Cheng Jin ay pasuray-suray, hingal na hingal habang nakatingin kay Alex Dixon sa gulat. Siguradong patay na siya ngayon, ngunit naligtas siya ng isang jujubicor na iniluwa ni Alex Dixon. Sa isang iglap, ang mood ni Cheng Jin ay parang natamba ang isang bote ng pampalasa. Ito ay hindi maihahambing na komplikado at simpleng hindi kasiya siya. Itinuring niya si Alex Dixon bilang basura, hindi siya inilagay sa kanyang mga mata. Ngunit sa huli, si Alex Dixon talaga ang nagligtas sa kanyang buhay. Ang sapot sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ni Chumeng ay manhid pa rin, at siya rin ay nabigla sa kanyang puso. Kung hindi lang siya tumigil sa oras. Natatakot siya na baka mabasag ng jujubicor ang braso niya. Napabuntong hininga siya. Sumigaw siya, Alex Dixon, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin sa entablado? Bahagyang inangat ni Alex Dixon ang ulo at hindi man lang siya nilingon. Mahina niyang sabi. Hindi ka karapat-dapat. Ikaw. Galit na galit si Chumeng na halos hindi na siya makahinga. Namumula ang kanyang mga mata, at tinitigan niya ng masama si Alex Dixon. Kung hindi pa siya nakatayo sa entablado, natusok na sana ang dibdib ni Alex Dixon on the spot at nahukay ang puso niya. Mabigat ang paghinga ni Cheng Jin, nagulat pa rin. Nilaibat niya ang gate of life and death. Kinuha lang niya ang kanyang buhay. Nasa entablado pa rin ang bangkay ni Song Tao, umaagos ang dugo sa buong lupa. Kung siya ay bugbugin muli ni Chumeng sa publiko, parehong mamamatay ang guro at disipulo. Sa kamay ng isang walang tao, hindi lang siya nawalan ng buhay, pati ang kanyang reputasyon ay tuluyan ng nasira. Tumingin si Cheng Jin kay Alex Dixon, at ang kanyang mukha ay kumikislap sa pagtataka, pagkabigla, ayaw, kahihiyan. Ngunit sa huli, tanging pagsisisi ang naiwan sa mukha ni Cheng Jin. Marahas na nagtaas baba ang kanyang dibdib. Napuno ng halo-halong damdamin ang kanyang puso. Maya-maya, dahan-dahan niyang sinabi. Dixon, Master Dixon. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Sa wakas ay lumabas ang salitang master sa bibig ng isang martial arts master sa Nangguang, at nakadirekta pa rin ito sa isang binata sa edad na 20s. Hindi lamang nagulat ang mga tao, pati ang dos-ina ng kanyang mga alagad ay natigilan, ngunit agad nilang ibinaba ang kanilang mga ulo, hindi naglakas loob na tumingin kay Alex Dixon. Ang ilan sa kanila ay kahit subconsciously lumipat pabalik, puno ng paggalang kay Alex Dixon. Hindi man lang nilingon ni Alex Dixon si Cheng Jin. Umiling siya at mahinang nagsabi, walang kinalaman sa akin ang buhay at kamatayan mo. Sumimangot si Elder Hu at sumigaw sa malalim na boses, kung gayon bakit mo ginagawa ito? Malamig ang mukha ni Alex Dixon. Aniya, iniligtas ko siya dahil ngayon lang siya nakipagpustahan sa akin. Kaya bakit siya lumuhad sa harap ko, hindi siya maaaring mamatay. Dahan-dahan niyang inangat ang ulo niya at biglang sumigaw ng malamig. Lumuhad. Ang mukha ni Cheng Jin ay humalili sa berde at puti, at ang kanyang mga binti ay nanginginig. Hindi lang siya makapagsalita. Bigla, dahan-dahan siyang lumuhad sa harap ni Alex Dixon sa harap ng daan-daang tao sa ibaba ng stage. Lumuhad si Cheng Jin sa lupa habang nakasubsob ang ulo. Nanghihinayang sinabi niya, Master Dixon, mali ako. Akala ko mature na ako, pero minamaliit kita. Master Dixon, patawarin mo sana ako sa pagiging bulag at bingi ko. Napagkamalan kitang ibang tao. Nakikiusap ako kay Master Dixon na patawarin mo ako. Ang 12 ng mga disipulo sa ibaba ng entablado ay lumuhad din patungo kay Alex Dixon at sabay-sabay na sumigaw. Patawarin mo ako, Master Dixon. Pagkatapos sabihin niyon, ginaya ng 12 ng mga disipulo ang kanilang Panginoon at yumuko kay Alex Dixon. Nagulat ang mga tao sa kanilang nakita.
Nagulat din si Li Tailei kaya napabuntong hininga siya. Hindi niya inaasahan na si Cheng Jin, na kinikilala bilang isang martial arts grandmaster sa Nangguang, ay talagang matatalo ng disipulo ni Elder Hu, at maliligtas pa nga ng isang date core na iniluwa ni Alex Dixon. Nagkamali pa rin siya ng paghusga sa kanya. Ang lakas ni Alex Dixon ay mas hindi maarok kaysa sa naisip niya. Kinatok ni Cheng Jin ang kanyang noo hanggang sa napuno ito ng dugo. Napuno siya ng panghihinayang. Kung hindi dahil sa kanyang pagmamataas, ang kanyang disipulo, si Song Tao, ay hindi namatay sa isang trahedya na kamatayan. Kung hindi dahil minamaliit niya si Alex Dixon, hindi mawawala ang reputasyon niya sa harap ng lahat. Itinaas ni Cheng Jin ang kanyang ulo at ikinalulungkot ang kanyang kamay sa kanyang mga disipulo. Sabi niya, mula ngayon, huwag mo na akong tawaging master. Hindi ko na makilala si Master Dixon, sayang ang pagiging guro. Hindi ako karapat-dapat na kumatawan sa mga bayan ng Nangguang sa White Dragon Sect. Dapat ay si Master Dixon ang martial arts grandmaster ng Nangguang. Ako ang may mga mata ngunit nabigong makakita. Handa akong baliin ang sarili kong paa at magsisi kay Master Dixon. Pagkatapos sabihin niyon, marahas na hinampers ni Cheng Jin ang kanyang palad, tinutukan ang sarili niyang braso sa binti. Sa isang malutong na tunog, ang mga buto sa kanyang kaliwang guya ay ganap na nabasag. Naging berde ang mukha ni Cheng Jin dahil sa sakit, at namumuo ang pawis sa kanyang noo. Gayunpaman, nagngangalit siya at tiniis ang sakit, hindi gumawa ng ingay. Guro, sumugod ang ilang disipulo at binuhat siya pababa. Tumayo si Chumeng sa entablado na may napakapangit na ekspresyon. Bigla siyang sumigaw, Alex Dixon, stop acting cool. Halika at makipagkumpetensya sa akin kung mayroon kang kakayahan. Lahat kayong taga ng Guang ay isang bangkos ng basura. Ako ay pabaya at nahulog sa inyong bitag. Naglakas loob lang akong magtago sa ibaba at maglaro ng dirty tricks. Kung mayroon kang lakas ng loob, umakyat ka sa entablado at makipaglaban kay Lolo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lahat ay nakaramdam na lamang ng pagkalabo sa harap ng kanilang mga mata. Bago pa sila makakita ng malinaw, biglang tumigil ang pagmumura ni Chumeng. Lumipad siya na parang saranggola na may putol na tali at nontog sa pader sa likod ng kompetisyon. Ang puting pader ay tumalsik ng dugo. Umupo si Chumeng sa lupa, paralisado. Tinamaan siya hanggang sa damyugo ang kanyang ulo, at napabuntong hininga siya sa takot. Nakatayo na si Alex Dixon sa stage. Nasa likod niya ang mga kamay niya, at ang lamig ng mukha niya. Dahan-dahan niyang binawi ang mga paa niya sa ere. Sabi ko kanina, kahit ikaw, hindi mo ako kaya, natahimik ang karamihan. Maging ang King of Ghost ay napabuntong hininga at nakasimangot na tinitigan si Alex Dixon. Hindi niya maintindihan kung ano ang nasa mata ng karamihan. Mariing pinunasan ni Chen Xiaojiao ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Kanina lang, nakatayo pa rin ang taong ito sa tabi niya. Bakit wala pang isang segundo tumalon siya sa stage? Ang bilis, tao pa ba siya? Damn it! Kinagat ni Chumeng ang kanyang mga ngipin at tumayo. Sinamantala niya ang sandaling nakaharap sa kanya ang likod ni Alex Dixon at ginamit ang buong lakas niya para sumugod. Sa isang malakas na dagandong, ang dalawang palad niya ay tumama papunta sa ulo ni Alex Dixon. Ito ang stone-splitting palm na pinagpraktisan niya sa loob ng 3 taon. Hindi niya alam kung ilang piraso ng bato ang nabasag. Pati ang bakal ay mapapatag ng kanyang dalawang palad. Kanina lang ay sobrang bilis ng mga galaw ni Alex Dixon. Hindi siya naniniwala na ang ulo ng batang ito ay mas matigas pa sa bakal. Naghiyawan sa alarma ang karamihan. Si Chen Xiaojiao ay natakot din sa katangahan. Ang jujube sa kanyang kamay ay gumulong sa lupa at sumigaw, Kuya Alex. Akmang sasampalin na ng mga palad ni Chumeng ang ulo ni Alex Dixon. Bigla, ang kanyang mga palad ay tila sumalubong sa maraming beses, at huminto ang mga ito ng 1 sentimetro ang layo mula sa ulo ni Alex Dixon, hindi makagalaw. Puno ng takot ang mukha ni Chumeng. Ginamit ng kanyang kalaban ang kanyang panloob na lakas para harangan ang kanyang palad. Gusto niyang huminto, ngunit hindi niya magawa. Ang magkabilang palad niya ay sinipsip ng lakas ng loob ni Alex Dixon, at hindi siya makagalaw. Natigilan din si Elder Hu.
Bahagya niyang ibinuka ang kanyang bibig, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkakabigla. Ang ganitong uri ng panloob na lakas ay makakamit lamang niya gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit si Alex Dixon ay isang maliit na bata. Bakit siya nagkaroon ng ganoong kalaliman na paglilinaw? Dahan-daang lumingon si Alex Dixon at tumingin ng diretso kay Chumeng. Nanginginig si Chumeng sa ilalim ng kanyang mga tingin, na parang nakaramdam siya ng matinding pressure. Nanginginig ang mga paa niya, at gusto niyang tumakas sa takot. Ngunit, hindi siya nakatakas. Kabanata 284. Sinabi ni Alex Dixon na may walang pakialam na tono, "You deserve to die." Pagkatapos niyang magsalita, nanginginig ang swerte niya. Si Chumeng ay nagpakawala ng nakakasakit sa pusong sigaw. Dalawang madugong ambon ang agad na sumambulat. Ang kanyang mga braso ay nabali, at ang dugo at laman ay lumipad kung saan-saan. Lumipad din palabas ang kanyang katawan, at parang saranggola na may putol na tali, bumagsak siya sa puting pader ng malakas, at diretsyong nahulog sa bangin. Ngunit ang bangin ay hindi mataas, ilang dosenang metro lamang. Nakahinga ng maluwag si Elder Hu. Nabalian man ang mga bisig ng kanyang alagad, mailigtas man niya ang kanyang buhay. Sa lakas ni Chumeng, mahulog man siya sa bangin, hindi siya mamamatay. Kung paanong iniisip ni Chumeng na maliligtas niya ang kanyang buhay sa pamamagitan ng isang pagkakamali. Biglang nag-angat ng ulo si Alex Dixon at sumigaw. "Kulog, halika!" Boom! Isang walang kapantay na malaking kidlat ang agad na tumama mula sa langit. Tinamaan ito sa hangin ang katawan ni Chumeng. Isang tumpok ng abo ang nahulog sa bangin. Laking gulat ng mga tao kaya kinilig sila. Si Chumeng ay talagang pinutol sa uling, kahit latak ay hindi natira. Natahimik ang karamihan, at hindi mabilang ang mga tingin kay Alex Dixon. May nahulog sa lupa sa gulat. Ngunit mas maraming tao ang may pagdududa sa kanilang mga puso. Ang kidlat na ito ay nagkataon lamang. O pinatawag ba ito ni Alex Dixon? Paano tatawagan ng mga mortal ang Heaven Thunder? Yon ay hindi isang bagay na tanging mga Diyos ang maaaring gawin. King of Ghost, na nakaupo sa mesa, biglang nagbago ang ekspresyon. Tinitigan niya ng masama si Alex Dixon. Matagal na niyang nakilala si Alex Dixon. Siya ang pumatay sa kanyang dalawang alagad. Pero kanina pa siya nagpipigil dahil gusto niyang makita ang background ni Alex Dixon. Nakita niya na ang Heaven Thunder na pumatay sa kanyang alagad ay ginamit na naman ni Alex Dixon. Tubhang madilim ang mukha ni King of Ghost, at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Tuldok. Si Elder Hu ay bumalik sa kanyang katinoan at nagpakawala ng galit na dagandong. Tumalon siya sa stage. Gayunpaman, bago pa siya makatayo ng matatag, biglang kumislap ng parang kidlat ang katawan ni Alex Dixon. Bang! Si Elder Hu ay talagang sinipa niya sa dibdib, at nahulog sa entablado habang nakaharap ang mukha sa itaas. Hindi man lang siya tumayo kahit isang segundo sa stage. Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Ikaw. You don't deserve it. Kuya Hu." Sumugod si Chen Yuanwu nang makita niya ang eksenang ito. Sa sobrang gulat niya ay nakalimutan niyang huminga. Katatapos lang niya ng 1 bilyong yuan jade trade contract, kaya late siya ng 1 minuto. Hindi niya akalain na makikita niya ang kakaibang eksenang ito nang kara-rating lang niya sa venue ng kompetisyon. Paano ito naging posible? Laking gulat ni Chen Yuanwu kaya hindi siya makapagsalita. Hinala lang niya na nananaginip siya. Si Elder Hu ay bumagsak sa lupa, ang kanyang ulo ay dumudugo, at maging ang kanyang ilong ay nabali. Agad siyang nahimatay. Nahulog din siya sa mabahong pool sa tabi ng Cloud Watchtower. Basang-basa at mabaho ang buong katawan niya. Mas miserable pa siya sa isang nalulunod na aso sa tabi ng kalsada. Ang may martial arts grandmaster sa tabi niya ay si Elder Hu, na may cultivation base na mahigit 100 taon. Parang rubber ball talaga siyang sinipa ni Alex Dixon. Isang sipa ang bumaba mula sa stage. Nabalik sa katinoan ang ilang waiter at mabilis na sinandok si Elder Hu mula sa mabahong pool. Kung sila ay isang hakbang na huli, ang sikat na Elder Hu sa Dongchuan ay malulunod sa mabahong pool. Natahimik ang karamihan. Shock. Shock. Walang inaasahan na si Alex Dixon ay isang maitim na kabayo.
Isa siyang maitim na kabayo na ikinagulat ng lahat. Sa isang sipa, sinipa niya ang entablado ng isang martial arts grandmaster mula sa Dongchuan. Ang daan-daang tao sa entablado ay napakatahimik na kahit isang pin drop ay maririnig. Nakatuon ang mata ng lahat kay Alex Dixon. Hindi maiwasan ni Chen Yuanwu ang manginig at makaramdam ng isang alon ng pressure. Para bang ang figure sa entablado ay naglalabas ng aura ng isang emperador. Walang nang ahas na tumingin sa kanya ng diretso. Kahit hindi niya namamalayan ay gusto niyang lumuhod sa ilalim ng kanyang mga paa at magpasakop sa kanya habang nanginginig. Dahan-daang itinaas ni Alex Dixon ang ulo at tumitig sa direksyon habang nagsasalita. Ikaw, umakyat ka sa stage. Kasunod ng kanyang linya ng paningin, ang mga tao ay lumingon sa kanilang mga ulo upang tumingin, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Pagharap sa linya ng paningin ni Alex Dixon, malungkot ang mukha ni King of Ghost. Itinapon niya ang kanyang balabal at tumayo, namimilipit ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Galit na hinampas ng patriarch ng pamilya Yan, si Yan Zilay, ang mesa. Alex Dixon, huwag mong isipin na maaari mong sipin si Elder Hu at sigawan ang aking Yan family. Ang nanguang mo ay palaging nasa ilalim ng White Dragon Sect. Si Elder Hu ay wala, at ikaw ay wala. Let me tell you the truth. Si Elder Hu ay isa lamang payaso sa harap ng ating hari ng aswang. Nililigawan mo si kamatayan. Huwag mag-alala. Lumiwanag ang mga mata ni King of Ghost at mahinang sinabi, may utang din akong dapat bayaran sa kanya. I want to settle it with him well. This is also a good time to teach this ignorant brat a lesson. Pagkasabi noon ay lumundag siya sa ere at ay nalalayan ang isang itim na kampana habang dahan-daang naglakad patungo sa entablado. Ang mga tao ay sumigaw sa pagkaalarma, at lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga ulo. King of Ghost talagang lumipad sa ere at humakbang sa ere. Para siyang nakatapak sa hangin. Walang anuman sa ilalim ng kanyang mga paa, ngunit ang kanyang mga hakbang ay matatag. Dahil sa kapangyarihang iyon, napasigaw ang karamihan sa pagkamangha. Nang humakbang siya, isang layer ng itim na chi ang lumulutang sa paligid ng King of Ghost, at may bakas pa ng usok. Nagulat ang mga tao, at napaatras silang lahat sa takot. Maging si Chen Yuanwu ay walang kamalay-malay na mga umatras ng ilang hakbang, at isang grupo ng mga bodyguard ang mabilis na tumayo sa kanyang harapan para protektahan siya. Tinitigan niya si King of Ghost, at nagbago ang mukha niya. Akala niya si Elder Hu ang pinuno ng White Dragon Sect, ngunit hindi niya inaasahan na darating si Shi Yuan na handa. Ang hari ng Ghost na inimbitahan niya ay talagang napakalakas. Ang kakayahan ni Elder Hu na lumakad sa himpapawid ay wala pang isang kapat ng kanyang orihinal na lakas. Natatakot siya na hindi makayanan ni Elder Hu ang kalahating hampas ng hari ng Ghost. Ang patriarch ng Western Plain, si Yan Zilay, ay malamig na sumimangot, ang batang ito ay talagang hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa. Ang husay ng ating hari ng Ghost ay umabot na sa yugto ng pagbabago, at matagal nang nalampasan ang mortal na katawan. Kahit na tinatawag mo siyang Diyos sa langit, kaya niya pa rin. Si Chen Yuanwu ay tumingin sa gilid at sinabi na may maligamgam na tono, Yan Zilay, natatakot ako na may plano kang makahanap ng kakaibang tao na pupunta dito upang talunin ang aking Dongchuan. Huwag mong isipin na hindi ko alam muna ang King of Ghost na inimbitahan mo ay hindi lamang sumisipsip ng blood essence ng mga hayop, kundi pati na rin sa blood essence ng mga tao. Ang ganitong uri ng tao ay maaaring maging isang multo, hindi karapat-dapat na maging isang Diyos. Umisi si Yan Zilay at sinabi, Chief Chen, kahit si Elder Hu, na nakatayo sa tabi mo, ay binugbog na parang nalulunod na aso. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo inaasahan na tutulungan ka namin, Xiuan, na mabawi ang iyong sarili, mukha. Nabulunan si Chen Yuanwu sa kanyang mga salita, at naging pangit ang kanyang ekspresyon. Ha ha ha. Natawa si Yan Zilay at umiling, Chief Chen, ako, si Shi Yuan ang magiging kampyon ng White Dragon Sect ngayong taon. Huwag kang mag-alala. Ang King of Ghost ay isang immortal cultivator, paano may kukumpara ang isang mortal sa kanya? Gaano man kalakas ang iyong Elder Hu?
Siya ay isang mortal pa rin, ngunit ang King of Ghost ay nilinang na ang ghost daw, hindi mahalaga kung siya ay isang multo o isang immortal, hanggat siya ay nasa mundong ito. Ayos lang basta supreme existence siya. Hindi natuwa si Chen Yuanwu nang makita niyang itinaas ni Elder Hu ang kanyang katayuan. Sinadya niya itong i-provoke. Si Elder Hu ay pinaalis sa entablado. Ang King of Ghost martial art na hinahanap mo ay hindi rin ganoon kalakas. Huwag kang mag-alala. Napangiti si Yan Zilay ng may pagmamalaki. King of Ghost ay hindi gumagamit ng martial arts. Siya ay naglilinang sa loob ng maraming taon, at siya ay gumagamit ng immortal arts. Ngayon lang, noong ipinatawag ni Alex Dixon ang Heaven Thunder, isa rin itong sining. Natatakot ba kayong lahat? Ito ay isa lamang Maotian art. Ano ang napakaganda nito? Ang isang kidlat ng langit ay isang maliit na panlilinlang lamang sa harap ng hari ng ghost. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Yuanwu, at ang kanyang puso ay napuno ng pagkakabigla. Hindi niya inaasahan na si Alex Dixon ay talagang tatawagan ang Heaven Thunder. It wasn't a coincidence, at hindi niya akalain na malalaman din ni King of Ghost ang art, at mas mataas pa ito kaysa kay Alex Dixon. This time, ang kapabayaan niya. Kabanata 285. Naging berde ang mukha ni Chen Yuanwu habang nakatitig sa entablado. Umaasa siyang mananalo si King of Ghost. Naalala pa niya ang pastahan nila ni Alex Dixon sa Jinling. Kung natalo siya, ibibigay niya ang kanyang pamangkin kay Dixon na ito bilang kanyang asawa. Sa oras na iyon, hindi inisip ni Chen Yuanwu na matatalo siya, kaya pumayag siya kaagad. Ngunit ngayon, siya ay labis na nagsisi sa kanyang puso. Kung talagang natalo siya, kailangan ba niyang yumukod sa brat na ito at ituring ang kanyang pamangkin bilang kanyang asawa? Kahit na manalo si Xiuan, mas mabuti pa rin ito kaysa kay Alex Dixon. Higit pa rito, ang mga namamahala sa kapangyarihan ng tatlong kaharian noon pa man ay ang Dongchuan at Xiuan. Hindi pa panahon ni Nanguang. Ang mga interes ng silangan at kanluran ay matagal nang nakapasok sa isa't isa. Kahit isa sa kanila ang magiging pinuno, ang kabilang panig ay hindi gaanong mawawala. Gayunpaman, iba ang Nanguang. Kung nanalo si Alex Dixon, kailangan niyang kunin ang malaking bahagi ng mga kakaiba. Ito ay magiging isang malaking kawalan sa silangan at kanluraning mundo. Boom! Ang hari ng ghost ay dahan-daang bumaba mula sa langit at tumayo sa entablado. Bagamat bahagya siyang bumagsak sa lupa, ang lupa gamit ang kanyang mga paa bilang sentro ay agad na nag-crack na parang sapot ng gagamba, at maging ang lupa ay nanginig. Malamig siyang humagulgol at sinabing, "Alam mo ang Heaven Thunder, ngunit iyon lang ang mayroon ka." Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay, at ang ilang hibla ng itim na gas na tumatakip sa kanyang katawan ay nabunot, na tumutusok kay Alex Dixon na parang matalas na palaso. Hindi kumikibo si Alex Dixon. Lalapit pa lang sa kanya ang itim na gas ay biglang naglaho ang kanyang anyo at kumislap hanggang 5 metro ang layo mula sa kanya. Boom boom boom. Ilang itim na linya ang tumagos sa batong pader. Ang pader na bato ay agad na sumabog ng ganoon, nabasag piraso. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Chen Yuanwu. Anong klaseng kasanayan ito? Napangiti si Yan Zilay ng may pagmamalaki. Sinusubukan lang siya ng King of Ghost. Hindi pa niya nailalabas ang magic treasure niya. Kapag naalis na ang magic treasure, nag-iba ang kulay ng langit at lupa, kahit ang mga bathala ay hindi makakatakas. Sa sandaling ito, biglang itinaas ng King of Ghost ang kanyang kamay sa entablado at itinapon ang itim na kampana sa kanyang palad. Ang itim na kampana ay tila lumaki na parang tinatangay ng hangin. Sa isang iglap, lumaki ito ng ilang beses, at pagkatapos ay lumaki. Sa isang iglap lang, ang maliit na kampana na kasing laki ng palad ay naging isang higanting kampana na kasing taas ng isang tao. Ang itim na kampana ay napuno din ng isang layer ng itim na gas. Hindi lang iyon, ang kaninang maaliwalas na kalangitan ay agad na natatakpan ng madilim na ulap, na nagiging sanhi ng sobrang dilim. Nakita mo ba iyon? Ito ang magic treasure ng King of Ghost, ang Soul Sacrifice Bell. Sabi ni Yan Zilay na may magalang na ekspresyon. Ayon sa mga alamat, ang kampanang ito ay sumipsip ng mga kaluluwa ng libu-libong tao. Ito ay lubhang kasamaan. Si Alex Dixon ay hindi na mabubuhay.
Nakaramdam din si Chen Yuanwu ng lamig sa kanyang katawan. Parang biglang bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid niya. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lamig ay hindi bumababa sa temperatura. Si Lin Chi iyon. Malabo, tila narinig niya ang mga pag-iyak ng mga multo at pag-ungol sa hangin, na para bang may mga malisyosong espiritu na nakatago sa itim na ulap sa kalangitan. Hindi napigilan ni Chen Yuanwu ang manginig, ang kanyang anit ay naging manhid sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Ang malaking itim na kampana ay nakatutok kay Alex Dixon, at ito ay marahas na bumangga sa kanya. Napuno ng itim na usok ang hangin, at kung saan man ito dumaan, ang mga dahon na nahawakan ng itim na usok ay biglang magiging sunog mula sa berde, at mahuhulog sa lupa. Ang isang ibon na hindi makaalis sa tamang panahon ay nasabit ng itim na gas at agad na napatay sa pamamagitan ng pagsipsip ng asensya ng dugo nito. Nakita ito ng karamihan at naramdaman nilang namamanhid ang kanilang mga anit. Maraming tao ang natakot kaya nagtago sila sa malayo, ngunit hindi nila maiwasang ma-curious at magtago sa malayo para sumilip. Ang itim na kampana, kasama ang isang alon ng nakamamatay na aura, ay bumagsak ng diretso kay Alex Dixon. Bihira ding seryoso ang ekspresyon ni Alex Dixon. Alam niya na ang kampanang ito ay isang masamang nilalang, at naglalaman ito ng mga kaluluwa ng mahigit 10,000 tao. Gayunpaman, hindi maputol ng Heaven Thunder ang masamang enerhiya. Inangat niya ang ulo niya at naglabas ng dalawang salita. Rain, halika na. Hwa. Agad na bumuhos ang malakas na ulan, dahilan para agad na maging mga basang manok ang karamihan. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang mga braso at talagang pinukaw ang ulan sa isang bola sa hangin, tulad ng isang malaking bola. Hindi, ito ay isang dragon. Isang tao sa karamihan ang sumigaw sa alarma. Sa malakas na ulan, may haligi ng tubig na tila dragang baha. Pinag-iwalay ng napakalakas na ulan, si Chen Yuanwu ay natigilan. Naghinala pa siya na wala siya sa Earth. Masyadong malayo ang pagtago ng mga tao, at kasabay ng malakas na ulan, medyo mahirap makakita ng malinaw. Ngunit alam ng lahat na ito ay isang pambihirang labanan. Ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay, at agad na pinulupot ng water dragon sa itim na kampana, pinaikot ito ng mahigpit. Ang mga alon ng itim na usok ay sumisingaw sa singaw ng tubig sa katawan ng dragon ng tubig, ngunit mas maraming ulan ang bumuhos at nagpapabago sa katawan ng dragon. Paano ito nangyari? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng King of Ghost. Wala siyang naramdaman nang tumawag si Alex Dixon para sa kulog, ngunit ang Water Dragon Technique ay isang walang kamatayang spell. Kung walang daan-daang taon ng paglilinang, imposibleng ipatawag ito. Dong! Isang malakas na tunog ang narinig. Nagbanggaan ang Water Dragon at ang Black Bell at talagang tumama sa Cloud Watchtower. Ang mataas na tore na nakataas sa mga ulap ay agad na gumuho, at ang graba ay nahulog na parang ulan. Ang lupa ay yumanig na parang isang avalanche. Ang tore ay gumuho. Ang mga tao ay sumigaw ng malakas habang hawak nila ang kanilang mga ulo at tumakas. Boom! Ang malaking tore ay bumagsak sa duel ground ng may malakas na putok. Ang mga bato ay lumipad kung saan-saan at isang malalim na hukay ang nabuo sa lupa. Isang malaking bato ang nabasag sa mga upuan ng malakas na putok, at 7 o 8 upuan ang nabasag sa mga piraso. Kung hindi lang ngayon ang ulan, at ang mga taong tumatakas, tiyak na hindi mabilang ang mga nasawi. Gayunpaman, mayroon pa ring iilan na mas mabagal at nadurage hanggang sa mamatay. Mabuti na lang at nakatakbo ng mabilis si Yan Zilay, kung hindi ay nadurage siya sa isang meat patty. This is a martial arts competition. Hindi science fiction movie. Si Chen Yuanwu ay nagtago sa ilalim ng isang puno sa di kalayuan, humihingal sa gulat. Sa tabi niya, ang ekspresyon ni Yan Zilay ay sobrang pangit, at siya ay pinagpawisan ng malamig. Nagising na si Elder Ho. Gulat na gulat niyang tiningnan ang eksena. Ito ang tunay na lakas ni Alex Dixon. Hindi ito isang bagay na kayang labanan ng ordinaryong martial arts grandmaster na tulad niya. Sa kabutihang palad, ngayon lang nagpakita ng awa si Alex Dixon. Kung hindi, siya ay namatay ng walang kabuluhang kamatayan. Nagulat si King of Ghosts sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na magiging cultivator din si Alex Dixon.
Isa pa, ang lakas ni Alex Dixon. Malamang na mas mataas pa sa kanya. Noong nakaraan, kapag ginamit niya ang Soul Sacrifice Bell, ang hangin, ulan, at kidlat ay nakikinig sa kanyang mga utos. Ngunit ngayon, ang langit at lupa ay talagang sumunod kay Alex Dixon, hindi nakikinig sa kanyang sining. Ang mga bitin ay lumitaw na sa Soul Sacrifice Bell, at ang mga itim na ulap sa kalangitan ay unti-unting naglalaho. Sa unang pagkakataon, nakaamoy ng panganib ang King of Ghosts. Sa mga ulap sa kalangitan, ilang pilak na ahas ng kidlat ang kumikislap pabalik-balik, na para bang pinagmamasdan siya ng may pag-iimbot, na handang hampasin anumang oras. At ang mahinang nakikitang water dragon ay umiikot din sa hangin. Huminga ng malalim si King of Ghosts. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit namatay ang kanyang dalawang alagad sa ilalim ng mga kamay ni Alex Dixon. Lakas ng kalaban. Ang kanyang dalawang lupain ay hindi kahit isang 10 bahagi ng lupain ni Alex Dixon. Hindi isang inhustisya para sa kanya ang mamatay. Lahat sa mundo ay makikinig sa mga utos ni Alex Dixon. Kung hindi siya umalis, haantong siya sa ganito. Biglang hamampas ang King of Ghosts gamit ang kanyang palad, itinulak ang Soul Sacrifice Bell papunta kay Alex Dixon. Para sa kanyang sarili, tumalon siya na parang unggoy, tumalon sa bangin. Hindi man niya gusto ang magic treasure na ito, magiging tubo pa rin sa kanya kung mailigtas niya ang kanyang buhay. Ikaw, hindi ka rin makakatakas. Boses ni Alex Dixon mula sa likuran. Sa sobrang takot ni King of Ghosts, sasabog na ang puso niya. Hindi siya naglakas loob na lumingon at desperadong tumakbo pababa ng bangin. Hanggat tumalon siya sa bangin, magkakaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Sa sandaling ito, isang anino ang biglang bumagsak sa kanya. Nagtaas ng ulo si King of Ghosts at nabigla. Nakalimutan pa niyang tumakbo. Nakita niya na ang Soul Sacrifice Bell na itinapon niya kanina ay talagang naging mas malaki sa ilalim ng kontrol ni Alex Dixon. Diretso itong nakatutok sa kanyang ulo. Kabanata 286. Hindi. Parang sasabog ang puso ni King of Ghosts. Agad niyang ikinaway ang kanyang mga kamay, gustong gamitin ang kanyang magic treasure. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang malaking itim na kampana. Sa sobrang lakas, tinakpan siya nito sa loob. Hinding-hindi iyon iisipin ng King of Ghosts. Asterisk Honglong. Asterisk. Tumayo si Alex Dixon sa dikalayuan at itinaas ang ulo para umungol. Heaven Thunder. Hindi mabilang na kidlat ang bumagsak mula sa langit at tumama sa itim na kampana. Bitip. Bitip. Ang napakalaking itim na kampana ay natabunan ng kidlat. Ang kidlat ay kumikislap, na nagpapahirap sa mga tao na imulat ang kanilang mga mata. Umalangaw ang matinis na hiyawan sa loob ng kampana. Pero sa sobrang bilis, nawala ulit. Sa isang iglap, nawala ang kidlat na nagtagal sa itim na kampana. Ang itim na kampana ay nagbuga ng isang kumukulot na berdeng usok, at maging ang nakapalibot na lupa ay nasunog hanggang sa punto ng paninigarilyo. Ang ulan ay nakakagulat na sumangga ng buo. Walang pakialam ang ekspresyon ni Alex Dixon sa sinabi niya. Ganyan ba talaga kalakas ang Heaven Thunder? Walang sumagot sa kampana. Bumangon ang itim na usok mula sa kampana, at maririnig ang mahinang sigaw ng mga kaluluwa. Ang mga kaluluwa sa kampana ay naghiwa-hiwalay na sa hangin pagkatapos na dumaan ang tubig ulan. Sa pagbuhos ng ulan, ang itim na kampana ay lumiit, ang itim na kulay nito ay nawala, at ito ay naging isang betik-betik na tansong sinaunang kampana. Sa sinaunang kampana, dalawang maliliit na karakter ang malabo na nakaukit. Dong Huang. Nagulat si Alex Dixon. Hindi kaya ang sinaunang kampanang ito na puno ng masamang enerhiya ay talagang isang banal na sandata. Sa pag-iisip, kinuha niya ang maliit na kampana at inilagay sa kanyang bulsa. Kung mayroon siyang gayong banal na sandata, kahit na ito ay isang fragment, sa tulong ng natitirang banal na enerhiya, ang kanyang magic formation ay maaaring magtagumpay. Isang maliit na dakot na itim na abo lamang ang natira sa lupa sa ilalim ng kampana. Wala na ang bangkay ni King of Ghosts, kahit ang abo ay kaunti na lang, natangay ng hangin. Ang gruesome ghost sect King of Ghosts, na natakot sa 3 kaharian, ay namatay ng ganoon. Kahit ang bangkay niya ay hindi naiwan.
Ang mga tao sa di kalayuan ay natulala sa kanilang nakita. Si Chen Yuanwu at Yan Zilay ay natigilan. Nanginginig silang lahat. Flop. Nanlambot ang mga tuhod ni Yan Zilay, at napaluhod siya sa puti. Napatulala rin si Chen Yuanwu. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kakaibang kompetisyon sa kanyang buhay. Para siyang nanunood ng pelikula tungkol kay Shang-Xia. Sa mundong ito, mayroon talagang isang tao na maaaring mag-utos sa langit at lupa. Hindi. Isa itong Diyos. Tumayo si Alex Dixon sa isang sirang entablado at tumingin sa mga tao. Sino pa ang gustong sumama? Sino pa? Tahimik ang mga tao kaya nakarinig sila ng karayom. Nanginginig silang lahat. Nanginginig si Elder Hu habang nakaluhod sa putikan. Hindi siya naglakas loob na bumangon. Ang mga alagad sa likuran niya ay lumuhad din sa lupa. Ibinaba nilang lahat ang kanilang mga ulo sa lupa. Hindi sila naglakas loob na sumagot. Casual niyang tinawag ang Heaven Thunder. Pagkatapos, pinatawag niya ang ulan at bumuo ng Water Dragon. Sa huli, siya ay tinamaan ng kidlat at napatay ng hari ng aswang. Ngayon, sino pa ba ang maglalakas loob na hamanin ang isang taong hindi alam ang pagkakaiba ng buhay at kamatayan? Nakalimutan na ni Chen Xiaojiao na kumain ng date. Bamuka ang maliit na bibig nito sa hugis habang tulala kay Alex Dixon. Walang tigil ang pagtibok ng puso niya. Sa wakas ay alam na niya kung bakit si Su Qingcheng, na sikat sa Jing City, ay handang bitawan ang kanyang katayuan at habulin si Alex Dixon sa Jinling. Ang gayong tao, maging ang langit at lupa ay nakikita sa iyong mga utos. Para siyang may Diyos. Si Yan Zilay ay napuno ng takot. Ang kanyang puso ay napuno ng walang kapantay na kawalan ng pag-asa, at mas natatakot siya sa kamatayan. Bigla na lang siyang tumalon at buong lakas na yumuko kay Alex Dixon. Nanginginig ang boses niya. Dixon, Master Dixon. Nasaktan ko si Fang Kai, nakikiusap ako kay Master Dixon na patawarin mo ako. Handa akong ibigay sa dalawang kamay ang lahat ng pagmamay-ari ng pamilya Yan, nakikiusap ako na iligtas mo ang aking buhay. Napatulala si Chen Yuanwu. Nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang puso. Gusto niyang sampilan ang sarili ng ilang beses. Kung alam niya na napakalakas ni Alex Dixon, hindi siya pupunta sa Jinling para takutin siya. Ihahatid sana niya ang sedan chair at personal na ihahatid ang pamangkin sa mansyon, sa kanya ibibigay ang kuta kay Alex Dixon na may makapal na balat. Itinaas niya ang kanyang ulo at biglang nakita si Chen Xiaojiao sa gitna ng karamihan. Agad siyang tumakbo na parabang nakakita siya ng straw na nagel iligtas buhay. Xiaojiao, magandang pamangkin. Ikaw, tulungan mo akong magsabi ng magandang salita para kay Master Dixon at magmakaawa sa kanya na iligtas ang buhay ko. Pagkatapos sabihin iyon, nakita ni Chen Yuanwu si Alex Dixon na naglalakad at nataranta. Sumigaw siya ng hindi nag-iisip, Master Dixon, nagkamali ako. Handa akong ibigay sa iyo ang aking pamangkin bilang asawa, patawarin mo sana ako. Si Chen Xiaojiao ay orihinal na nataranta nang bigla niyang marinig ang salitang concubine. Agad siyang tumalon na parang natusok ng bubuyog. Tito, anong kalokohan ang binubulalas mo? Nagmamadaling sinabi ni Chen Yuanwu, Xiaojiao, nakipagpustahan ako kay Master Dixon. Kapag natalo ako, magiging tao ka na niya. Mula ngayon, magsisilbi kang mabuti kay Master Dixon. Napahiya si Chen Xiaojiao kaya namula ang kanyang mukha. Hindi niya inaasahan na ituturing siya ng kanyang tiyuhin bilang isang bagay at matalo kay Alex Dixon. Galit niyang sinipa si Alex Dixon at sumigaw, sinong nagsabi sa'yong tumaya ka sa akin? Hindi ako. Umiti ng mapait si Alex Dixon. Halatang si Chen Yuanwu ang nagkusa na magtanong. Galit na galit ako. Malakas na kinurot ni Chen Xiaojiao ang baywang ni Alex Dixon at tumakbo na may pulang mukha. Siya ay isang malaking babae pa rin. Ngayon, sa harap ng napakaraming tao, binigay talaga siya ng kanyang tiyuhin kay Alex Dixon bilang kabit. Anong panahon ito? Muntik na siyang mamatay sa kahihiyan. Nang makitang iniwan siya ni Chen Xiaojiao, namula ang mukha ni Chen Yuanwu. Napaluhod siya at sinabing, Master Dixon, mula ngayon, igalang ka ng Eastern at Western Three Realms. Ang Eastern at Western Three Realms ay pamamahalaan ni Master Dixon. Lumuhad ang mga tao at sabay-sabay na sumigaw.
Saglit na nag-alinlangan si Lee Tailei habang lumuhad din. Sa harap ni Alex Dixon, hindi man lang siya langgam. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at sinulyapan ang nakaluhod sa karamihan. Kayong lahat tumayo at magsalita. Gayunpaman, walang nang ahas na gumalaw. Lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Ito ang tunay na pinuno ng tatlong kaharian. Ang Chen at Yan families noon ay wala sa harap ni Alex Dixon. Anong White Dragon Sect? Sa harap ng walang katulad na labanan ngayon, ito ay isang larong pambata lamang. Nakaalis na ang hepe. Inutusan ni Alex Dixon si Lee Tailei na pangasiwaan ang mga sumusunod na bagay, pagkatapos ay bumalik sa hotel para magpahinga. Ang hotel na tinuluyan niya ay napalitan na ng pinakamalaki at pinakamarangyang hotel sa magandang lugar. Higit pa rito, ang mga tao lamang mula sa rehiyon ng Nanguang ang inayos na manatili sa hotel. Dinala ng general manager ng hotel ang lahat ng nakatataas at nanginginig na pumunta sa harap para humingi ng tawad. Binigyan din niya ang lahat ng libreng taunang card. Sa pintuan ng silid ni Alex Dixon, isang dosena o higit pang jade merchant na dumating upang lumahok sa pagpupulong ang lahat ay nagmamadaling makita siya, na gustong makipagtulungan sa kanya. Gayunpaman, ipinatawag lamang ni Alex Dixon ang jade merchant, si Wu Jiting mula sa Mian State, upang talakayin ang pagbili ng jade sa kanya. Tulad ng pagbanggit niya ng isang salita, magalang na sinabi ni Wu Jiting sa mismong lugar na handa siyang ibigay ang lahat ng jade quintessence na kailangan niya, nang hindi kumukuha ng kahit isang sentimo. Ang kondisyon ay umaasa ang minahan ng jade sa Myanmar na makabuo ng pakikipagsosyo kay Alex Dixon sa hinaharap. Ang kontratang pinirmahan ni Wu Jiting at Chen Yuanwo ay hindi wasto, at ang mga karapatan sa pamamahala sa Hua ay ibibigay kay Alex Dixon. Nag-isip sandali si Alex Dixon at sinabing, wala akong gaanong kaalaman tungkol sa jade. May isang antigong tindahan sa Jinling City na tinatawag na Ancient Cleansing House. Maaari kang pumirma sa isang kontrata ng jade dito. Masisiguro kung hindi ako malulugi kung bubuksan ko ang merkado. Pero may isang bagay, huwag mong sabihin kahit kanino na ako. Anyway, nagustuhan ng biyenan ang mga jade stone. Kung hahayaan niya ang biyenan na gawin ito, marahil ay maaari niyang hayaan si Helena na makahanap ng isang bagay na gagawin, upang maiwasan ang paghahanap ng kamatayan sa bahay araw-araw. Abangan ang susunod na kabanata.